PBBM merong gustong murahin mga tol. Merong gustong murahin si PBBM. Alam nyo kung sino? Napanood niya kasi mga kapatid yung Russian-American vlogger. Kung naaalala ninyo yung nag-viral na tila ba'y nang babastos mga tol sa ating mga Pilipino dahil sa kanyang vlog. No? Sabi rito, Marcos warns foreigners who will harass Filipinos after Russian vlogger arrest. Nabalita nga natin mga kapatid, ikukulong yun dito sa Pilipinas. No? Sabi rito sa report, mula rito sa Teleradyo Serbisyo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbabala sa mga dayuhang mambabastos at mananakot sa mga Pilipino kasunod ng pag-aresto sa Russian-American vlogger na nambastos sa ilang Pilipino sa vlog. Yan ang ulat ni Christian. O ngayon, panoorin na lang naman natin yung ulat ni Christian at bigyan natin to ng reaksyon, komentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, no? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid, no? So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Pangulong Marcos Jr. nagbabala sa mga dayuhang mambabastos at mananakot sa mga Pilipino kasunod ng pag-aresto sa Russian-American vlogger na nambastos sa ilang Pilipino sa kanyang vlog. Nagbabalita at nagseserbisyo mula Malacanang, Christian Yusores. Christian. KC, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proteksyon ng pamahalaan sa mga Pilipino laban sa banta ng mga dayuhang mambabastos at nananakot sa mga kababayan habang nandito sa Pilipinas. Sa inilabas na vlog ngayong araw, hindi na itago ng Pangulo ang pagkadismaya sa ginawa ng Russian-American vlogger na si Vitaly Dorovetsky na inaresto ng pulisya dahil sa pambabastos at pamamahiya sa ilang Pilipino sa kanyang vlog. Nakakalungkot niya na may mga ganitong uri ng personalidad sa social media na nanggugulo, nang aasar at nambabastos para lang makakuha ng viewers at kumita. Pero wag naman anya sa tularan ng mga Pilipino ang ganitong uri ng tao. Naniniwala ang Pangulo sa kabaitan at haba ng pasensya ng mga Pilipino, kaya minsan ay naaabuso ng mga dayuhang katulad ni Vitaly. Pero hindi anya ibig sabihin ito na palalampasin ito ng pamahalaan at hindi na siya pananagutin. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Hindi naman Pilipino, pwede ko bang murahin? No, mga kapatid, no, alam nyo, dahil nga ngayon sa panahon ng social media mga tol at dahil nga sa monetization na rin syempre mga tol, ay dumarami ang mga inspired vlogger, dumadami na rin ang mga vlogger mga kapatid, no, sa iba't ibang mga social media platform, no. Marami na ring na-issue dito sa Pilipinas mga tol na ating mga kababayan kung ano-ano mga stunt ang ginagawa na minsan ay delikado na kung talagang titignan mo yung ginagawa nila, kumakain ng dumi, kumakain ng alikabo, kumakain ng sabon. Alam nyo kung ano-ano mga pinaggagawa mga kapatid. Yung iba naman ay nagdudulot ng takot sa ilan mga kapatid, lalo na pag isinasagawa nila yung kanilang mga prank. Diba nauso kasagsagan ng mga prank mga kapatid, yung nagkakaroon ng hold up, kidnap prank, kung ano-ano, minsan ay may napapahamak pa dahil sa mga ganun klaseng tawag dito, stunt o mga vlog mga kapatid. Ngayon, eto. Matagal nang gawain ito. Ito, tinignan ko yung mga YouTube channel nitong Russian vlogger na to. At marami pala siyang mga video noon na tuwang-tuwa ako mga tol. Mga pinapanood ko yung mga gold digger. Siya pala yun mga kapatid. Pinapanood ko dati itong vlogger na to Yung makikipag-usap siya sa mga babae tas aayain niya mag-date. Tapos yung mga babae ayaw, may mga boyfriend daw, mga ganun-ganon. Tapos hindi siya papansinin habang siya papalapit na dun sa kanyang sports car, Lamborghini. No, mga magagandang sasakyan, tapos biglang magbabago isip ng babae. Sa ito, kotse mo to, para tas biglang gusto nang makipag-date ng babae. Gustong-gusto ko yung mga vlog niya dati mga kapatid, pero ngayon eto. Bukod dito sa Pilipinas, marami na rin pala siyang mga nalabag na mga batas sa iba't ibang mga bansa, mga tol. Marami na rin pala siyang mga ginawang, alam mo, mga kalokohan sa mga vlog niya. At dito nakatagpo siya ng katapat mga tol sa bansa pa ng Pilipinas. No? Dito mga kapatid, sabi, ikukulong nga ba siya? 10 years? 24 years? Napakahaba nun mga tol. No? At hindi siya palalagpasin, sabing gano'n nito ni PBBM mga kapatid. Ako, sayang ang karir. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Dapat tayong pumalag sa mga bully. Paano kaya yung China, no? Bully rin yun
Diba? Ilang beses na tayo wina-water cannon nun eh. Sa mga bully, kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Kaserbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores. Alright mga kapatid, at bukod dito sa balitang to, meron tayong pag-uusapan. Diba? Ay naku po, eto na mga kapatid, mukhang hindi na talaga maganda ang relasyon nitong magkapatid. Sabi rito sa report mula rito sa News 5 Everywhere, iginiit ni Senator Amy Marcos na hindi reward para sa mga isinasagawang pagdinig ng kanyang komite ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung naaalala ninyo mga kapatid, lumabas na yung advertisement nila kung saan ay ini-endorso siya ni VP Sara as a senatorial candidate na nagpataas ng kilay sa marami dahil nga alam naman natin mga kapatid siya ay ate nakatatandang kapatid ni PBBM pero mukhang hindi na maganda ang kanilang relasyon. Panoorin natin to mga kapatid mula rito sa News 5 Everywhere. Bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Parang alam ko na, syempre pag alam nating itim mga kapatid, pagluluksa, di ba? Kadalasan yan. Bukod sa puti, itim talaga normal na sinusuot ng nagluluksa. Mukhang, hindi ko pa pinapanood yung video, unahan ko na kayo. Sasabihin nila na bumalik yung mga addict, bumalik yung kriminalidad, ito'y pagluluksa para sa ating bansa. Mga ganong datingan mga kapatid. Di ko sure. Tuloy natin. Sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen. Tindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng... Okay mga kapatid, tulad nga sinabi ko kanina, para sa pagluluksa sa ating bayan, ang galing nung campaign manager mga tolo, ang galing nung nakaisip. Ang galing nung nakaisip kasi mga kapatid, etong mga ganitong klaseng commercial, syempre may director yan, may mag-iisip kung ano yung magiging tema, kung ano yung gagawin na mga tol. Ngayon, syempre bilang mga Pilipino, 'di ba? Ako ulitin ko sa inyo, wala akong pinapanigan sa kanila ha. Hindi ako pro Duterte, hindi ako pro BBM mga kapatid kasi pagdating ng eleksyon wala naman akong pipiliin sa mga 'yan 'Di ba? So mga tol balikan natin yung sinasabi dito ni Senator Amy na sinasabi nga daw ni VP Sara. Marami na daw kasi ang nagugutom na mga Pilipino, Totoo naman mga tol, ang dami nang nagugutom na mga Pilipino. Totoo mga tol, kapatid, totoo. Ang daming mga walang trabaho, ang dami ng mga nahihirapan, pataas ng pataas sa mga bilihin. Pero yan ay hindi naman nabago. Diba? Kahit naman nung mga panahon pa ng mga unang presidente, kahit nung panahon na 14 pesos lang ang presyo ng bigas, kung babalikan ninyo sa mga lumang balita, 14 pesos ang presyo ng bigas, 90s pa yon mga tol, may mga ini-interview ng mga Pilipino, nagre-reklamo na sila sa mahal ng bilihin. Bakit? Kasi mababa rin naman ang sahod nun. Diba? 14 pesos ang presyo ng bigas. Kung titignan natin sa panahon natin ngayon, wow, napakamura. Pero sa panahon na yon mga kapatid, mahirap pa rin ang kalagayan ng ating bansa. Pataas ng pataas ang sweldo, pataas din naman ng pataas ang mga bilihin. Sa madaling salita, wala namang nagbago kahit naman noon pa. Laganap na talaga ang kagutuman, laganap na talaga ang kahirapan. Diba? Hindi natin pwedeng isisi sa isang presidente, hindi natin pwedeng isisi sa isang gobyerno. Kasi mga kapatid, kung ang gobyerno ngayon hinaharap pa rin etong problema na to, ibig sabihin hindi yan nalutas nung nakaraang administrasyon. Kasi kung ang gobyerno natin ngayon wala nang hinaharap na problema sa kagutuman,
ibig sabihin nalutas na yon nung nakaraang administrasyon. At kung yung nakaraang administrasyon wala na ring pinoproblema tungkol sa kawalan ng trabaho, ibig sabihin nalutas na yon nung nauna sa kanya. And so forth. Diba? Nagigets niyo yung sinasabi ko mga tol? Kasi kadalasan mga kapatid, no, sa loob ng 6 na taon, hindi kadalasan So totoo lang hindi talaga mareresolba ang problema sa loob lang ng 6 na taon. 'Di ba? Gagamit tayo ng napakaraming taon, gagamit tayo ng ilang dekada para malutas yung problema na matagal na rin naman nating dala-dala. 'Di ba? Kahit naman sa ibang mga bansa hindi ba? Hindi nila malulutas ang problema sa loob lamang ng maikling panahon. Ito pa problema sa Pilipinas. Bawat presidenteng nauupo, iba-iba ang polisiya. Bawat presidenteng nauupo, may kanya-kanyang gante, may kanya-kanyang revenge kung tawagin sa kanilang mga nakakaaway na humahati ng kanilang atensyon na imbis na paglingkuran na lang yung bayan natin, imbis na gumawa na lang ng tama para sa ating bansa, pati sa mga mambabatas, sa Senado man yan o kaya Kongreso, imbis na gumawa na lang sila ng mga batas na pakikinabangan ng bawat Pilipino, hati yung kanilang atensyon mga tol para, para lupigin yung kanilang mga naging kalaban o mga kalaban sa politika. Diba? Napapansin ninyo mga tol, ganun naman lang napapansin natin lahat, diba? Kaya pwede ba nating isisi sa isang gobyerno? Hindi, isisihin natin sa kanilang lahat mula pa nung mga unang naupo. Bakit humantong sa ganito bansang Pilipinas? Diba? Kung sisisihin natin si VP Sara, sisisihin natin si Marcos, sisihin na rin natin mga tol yung mga nauna sa kanila kasi hanggang ngayon yung problemang nilulutas nila mga tol, problema pa yun ng mga tatay at nanay natin Diba? Ito mga kapatid i-search nyo na lang sa YouTube, dito sa YouTube. Presyo ng bigas noong 1994, nasa 15 pesos, 14 pesos. Tignan nyo, ini-interview yung mga tao, ang bigat na daw, ang hirap na daw ng buhay. Diba? Panahon mo yun mga kapatid na 14 pesos. Magkano lang ang sahod nun? 150, 200, talagang kapos, kita. Ngayon, nasa 600 na, ang presyo ng bigas 50 to 60 pesos. Mahirap pa rin, diba? Wala naman nagbago Diba? Kriminalidad, ganun din mga kapatid Wala naman nagbago Bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen na intindihan. Halimbawa, bumalik na naman daw tayo sa mga krimen. O for example, bumalik na naman tayo sa mga krimen na tila baga nawala ang Pilipinas, naging crime-free country. Hindi naman tayo naging ganun mga tol Diba? Naging ano ba tayo? Naging crime-free country ba tayo? Pakisagot nga sa lahat sa inyo. Ito mga tol itong katanungan na to hindi para sa mga pro-BBM, hindi para sa mga pro-Duterte. Katanungan to para sa mga pro-Filipino. Ang Pilipinas ba ay naging crime-free country? Diba? Kasi kahit pumatay ka ng adik o pumatay ka ng mga mamamatay tao, krimen pa rin yun mga tol. Lalong-lalo na kung ginawa mo nang walang due process. 'Di ba? Kasi yun nga yung nirereklamo dati, 'di ba? Yung pangapanahon na tinutugis ang mga adik, wala daw due process. Well, nasa ano pa rin naman 'yun, nasa tawag dito, nasa paglilitis pa rin naman 'yun. Pero mga kapatid, ito yung mga adik na pumapatay ng mga inosenteng tao, alam nating krimen 'yan. Pero yung mga adik na natatagpuan na nakahandusay, sinalvage o kung ano man ang ginawa sa kanila, is krimen pa rin yun. Ang hindi lang natin matatawag na krimen kung halimbawa yung pulis is meron silang bypass operation, legit na bypass operation na walang halong, alam mo na, kalokohan legit na bypass operation, tapos yung kriminal is nakipagbarilan at nakipagputukan din yung mga pulis at naubos nila yung mga hold-upper yun, masatawag nating hindi krimen yun kasi tungkulin nila yun. O kaya naman may gera sa Mindanao, for example, yung Marawi, di ba? Nakipaglaban ng mga sundalo laban sa mga terorista, hindi natin masasabing krimen din yun dahil trabaho nila yun, kasama talaga yun. Pero mga kapatid, ang pagnanakaw, halimbawa pagnanakaw na
para pakinabangan mo pang sarili at meron kang inargabyado, at ang pagnanakaw ng maliit at itutulong mo yung mga ninakaw mo sa mga kababayan mo, pareho pa rin pagnanakaw yun. Diba? So hindi tayo naging crime-free country. Kaya hindi natin masasabing bumabalik na naman tayo sa krimen. Dahil hindi naman nawala ang kriminalidad dito sa Pilipinas, mga tol. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan, at yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung pag-uwi. Totoo, oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to. Okay, again mga kapatid, ulitin ko sa inyo, wala tayong pinapanigin sa kanila at nagbibigay lamang din naman ng opinion. Okay? So tulad nung sinabi ko kanina mga tol, lahat ng nararanasan natin ngayon, kahirapan sa bansa, kahirapan sa kawalan ng trabaho, kahirapan sa mahal na mga bilihin, ay mga kapatid, hindi masasabi natin hindi talaga perpekto ang nakaupo ngayon. Marami siyang pagkukulang. Marami siguro din siyang kapabayaan ding na nagawa mga tol. Pero hindi natin 100% na pwedeng isisi sa kanya kasi nangangahulugan lang mga tol na wala talagang presidente pa ang nakakalutas na mga problemang to kahit dati pa. Tanong nyo yung mga nanay at tatay nyo, kahit noon pa naman iginagapang na kayo sa pag-aaral niyan. Ibig sabihin, hindi rin talaga ganun kaganda ang naging buhay dati mga tol. Nasa sa atin yan, wala sa gobyerno. Nasa sa ating mga tao kung paano natin pagsisikapang makaahon sa hirap. Hindi natin pwedeng isisiyan sa mga nakaupo. Kung aasa ka lang sa mga nakaupo, talagang mamamatay ka sa gutom. Diba? Pare-pareho yung mga yan. Mamamatay ka talaga sa gutom kung aasa ka lang sa kanila. Marami tayong mga kababayan na nagawa na nilang iahon ng kanilang mga buhay, nagawa na nilang umasenso. Kasi hindi sila tumingin sa kung sino nakaupo. Tinignan nila kung paano sila makakatayo, mga kapatid. Hanggang sa muli, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.